Magandang umaga rin po, Ivan, at sa buong lupuan dito sa Unang Hirit. Well, yung unang sinasabi niyang paglabag sa privacy. Alam niyo, sa pangyayaring iyan, wala pong reasonable expectation of privacy. Dahil public event, bukas siya at marami sa mga tao, marami sa amin na mayat-maya sisilip-silip sa cellphone. Maihahalin tulad sa na-overhear ang isang taong malakas ang boses na nagsasalita carelessly in public. Wala pong paglabag ng privacy na sinasabi nila. At kung self-executing yan, dapat sana naalala yan ni Secretary nung pilit niyang isiniwalat yung mga totoong private conversations o mga private matters ni Senadora Laila noon at nagbanta pang ipakita yung fake sex video. At yung tukoy nila doon sa Anti-Wiretapping Act. Napaka-obvious at dapat alam nila yan dahil sila mismo isang abogado. Ang ipinagbabawal niyang anti-wiretapping law na yan ay yung sadya at knowing na pag-intercept o pag-wiretap nga ng mga communications ng mga tao. Purely accidental na may photographer sa maraming photographer na nandoon nung araw na iyon, kumukuha ng letrato ng mga resource persons, purely accidental na nakuha nila yung larawang iyon. And purely accidental na natanggap ko yon sa opisina, pinadala po ng concerned photographer na iyon. Kaya sa napakahabang sinasabi ni Secretary, ay hindi pa rin nila hanggang sa sandaling itong tinutumbok yung totoong issue. Well, mukhang binubuo na nila ngayon yung kanyang bantang mga ihahain na iba't ibang klaseng mga kaso. Pero ano ba ang posibleng ihain na makatwiran kung ang isang mambabatas ay ginagawa lang ang aking trabaho ayon sa mandato ng konstitusyon at kabilang pa sa oposisyon? Kaya't kaduda-duda na bahagi ito ng perception, no, na trend na pagpapatahimik sa mga critical na mga tinig. And kahit dun sa paliwanag ni Secretary, pag-cite ng Anti-Wiretapping Act halimbawa. So, in effect, kino-confirm na nila na totoo yung text conversation dahil ang kanilang daing ay wiretapping daw. Whereas on the other hand, nakakatawa na yung mga taga-suporta nila ay nagsasabing fake yung text messages. O sige, edi kung fake naman yung text messages, so ano yung kunong winartap nung photographer? Ano yung kunong winartap ko? So, ano ba talaga kuya ang kwento? Ikaw yung daw mag-resign, Senator. Ay nako, si Secretary talaga, ang aking batayan sa panawagan na sila'y magbitiw ay hindi lamang ito yung paglabag sa sinasabi nilang hallowed grounds ng Senado. Halos wala akong maisip sa umagang iyon na mas unethical o indecent pa sa kanilang ginawang pagpapakana laban sa isang sitting senator sa loob ng Senate hearing, sa loob mismo ng Senate session hall. Pero may marami pa silang naunang ginawa o kaya di ginawa na dapat ayon sa kanilang tungkulin bilang Secretary of Justice. Yung pong pagpapa-downgrade sa murder charge laban kay Superintendent Marcos sa pagpatay kay dating Mayor Espinosa sa Albuera, pag-downgrade sa homicide, yung kanilang pakikipagkita kay Jack Lam sa isang hotel sa The Fort. Samantalang si Mr. Lam noon hanggang sa ngayon ay humaharap sa isang kaso at isang investigasyon. At isa na lang straw that broke the camel's back, isa na lang most recent incident, itong pakikipagkuntsabahan nila sa isang grupo na maghain ng kaso sa isang tao o sa mga tao na opisina din nila ang magdidesisyon kung tutuloyan sa kaso yung akusado. Napaka-unethical talagang gawain niyon para sa isang Secretary of Justice. Yun na nga po yung unang itinanong ko kay Secretary Aguirre sa privilege speech ko. Ang sinasabi ba nila, dahil sa sagot nila dun sa Kong Jing na yun na nga ang sinasabi ko kanina pa, obvious na obvious, kaya nga i-expedite na daw ni Kong Jing at malamang VACC ang kaso
laban sa akin. Ano ba sa testimonya nung witness na si MC ang hindi pumapasa sa standards ng katotohanan ni Secretary, samantalang walang ibang testimonya ang saksing si MC, kundi yung mismong lumabas sa ballistics exam at yung mismong mga lumabas sa reports, autopsy reports mismo ng PAO at saka ng PNP, Crime Lab. At wala pong tinuro si saksing MC. Dagdag dun sa mga nakasuspinde na sa ngayon, naka-preventive suspension sa PNP. Kaya't kailangan patunayan ni Secretary yung kanyang napakabigat na akusasyon na tinuruan o minanipula ko ang saksi. Mula po sa simula, hindi ito usapin ng politika. Opo. Ito ay usapin ng katotohanan tungkol at hustisya para kay Kian. At mula rin sa simula, mismong ang mga magulang ni Kian, mismong ang pamilya niya, ang naglapit sa akin ng mga saksi at humingi ng proteksyon para sa kanila. Ayon din sa mga pamilya ng mga saksi. At mismong yung pamilya ni Kian sa simula ay humingi ng proteksyon sa akin. Kaya't mula roon ay nag-extend ng proteksyong iyan, ng custody namin ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David hanggang sa naging protective custody ng buong Senado mismo, at pagkatapos nilang ang mga saksi ay nirelease bilang witnesses ng Public Order Committee ni Chairman Ping, ay inirelease sila ng Senado dun sa custody ni wala po siguro akong kinatatakutan, Rhea. Ang inaasahan ko lamang, unang-una ay sagutin ng diretso. Kasi hanggang ngayon paligoy-ligoy pa eh. Sagutin ng diretso ni Sec Aguirre yung aking mga tanong at basehan ng panawagan sa kanilang pagbibitiw sa tungkulin. Pero higit pa sa ganyang mga inaasahan o anumang maaring ikatakot, ang inaasahan ko po talaga ay yung katotohanan at hustisya para kay Kian, katotohanan at hustisya para kay Carl, katotohanan at hustisya para kay Kulot. At para sa lahat po ng mga biktima ng extrajudicial killings na sila mismo at yung buong polisiya ng pagpatay at impunity ang siyang malawak na subject ng dalawang resolusyon na dinidinig ng Senate Committee on Public Order. Hindi lamang resolusyon namin sa Senate Minority, pati resolusyon ng Senate Majority. At lahat nito ay patuloy akong umaasang ididinig ng patas at malawak ang isipan ni Chairman Ping kung kanino ring komite ni-refer ng Committee on Rules ni Majority Leader Sen Tito yung aking Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.